Hi, good day. So, ito na yung continuation ng ating 2D basic training nung nakaraan. So, ito na ang ating 3D multilayer. So, isa pa rin to sa mga basic tools ng ating na ginagamit natin. So, here in 3D multilayer, meron tayong dalawang drawing method, no? So, isa dito is yung ating father and son method, and the other one is yung ating brother method. So, mapapansin nyo dito sa ating father and son method, yung difference nilang dalawa. Ayan. Dito sa father and son method, doon sa kanyang pinaka building, hulma ng building, meron siyang topmost layer, yung pinaka-ibabaw na layer. Ayan, nasa gitna siya. Same with this one, ayan. Diba? Pare-pareha sila. Then, yung pagka-capture niya is, ayan, kinuha lang natin yung mismong top layer niya. Ayan. Hanggang dito lang din yung wall niya, oh. Bali, yung pinaka-top lang yung kinuha natin bago natin siya ginove. While dito naman sa isang method, yung ating brother method, ayan, yung kanyang layer is nakadikit dito sa mismong wall. Same dito. Bakit yung sinabing nakadikit? Kasi nakikita nyo yung wall, ayan o, hanggang loob siya, hanggang ilalim. Ito yung ilalim ng pinaka-roof nitong ating building. Kapantay niya itong nandito sa layer niya. Ayan o. So, meaning niyan, meron silang mga shared wall. So, ang pinagkaiba nila, ang ating brother method is may shared wall, while dito naman sa ating brother and son, wala siyang shared wall, no? Bali, nakapatong yung mismong layer niya sa top ng ating building, no? Yun yung difference nilang dalawa. So, elaborate natin yan sa ating map na. Open na tayo ng Ginger natin, like nung ginawa natin. Then, yung ating tools. Ito na yung ating tools. Then, bago tayong proceed sa ating drawing tools ng 3D, explain muna natin itong other hotkeys, no? Hindi natin siya na talakay sa last video. So, first, delete ang desktop, offline maps. Here, yung offline maps ko, double click. And hanap tayo ng video. So, gagamitin natin to. Try muna natin ang map 20. Yun na lang yung open natin. Map 20. Ayan. Ito yung ating map 20. First, lagyan muna natin siya ng kulay by double-clicking this task file, then stretch. So, kukuha naman tayo ng 3D wall. So, paano nga ba kumuha ng 3D wall? Select mo lang yung label mo, then hold yung control key, then drag mo siya pababa. Hanggang doon sa pinaka-bottom part ng building. Ayan. So, ulitin natin. Select yung building, hold yung control key. Select yung building, hold yung control key, then drag natin pababa. Select yung building, hold control key, then drag pababa. So, pwede mo siyang ulit-ulitin hanggang sa maayos mo. Ayan. Ganon yung pagkuha ng ating 3D wall. So, ito yung 3D wall, yung green na yan. Yan yung ating 3D wall. So, proceed tayo dito sa ating other hotkeys, yung kaninang nilaktawan natin. Itong Q and yung control Q daw. Q is for switching on and off yung ating 3D. So, kung gusto mo siyang makita, yung pinaka-label mo nang hindi mo dinidelete yung 3D, press mo lang yung Q. Ayan. Nawawala siya. Then, pag ulit yung Q, ayan, bumabalik siya. And yung iba nga pala meron kasi dito, nag-label siya, press siya ng Q, then tinadag niyang pababa yung wall, nagdadrag siya ulit ng ganyan. Tapos, automatic nawawala daw, di inulit niya ulit. Ganyan. Pero nawawala pa rin. Kasi nga, naka-off pa yung ating 3D wall. Once na-click nyo ulit yung Q, ayan, babalik na yan.
So, ganun lang. Kapag ka nagle-label kayo tapos hindi bumabalik yung, hindi nagkakaroon ng 3D wall, malamang naka-off yung inyong 3D. So, click nyo lang Q. The next one is Control Q for delete. To delete daw yung 3D. So, paano siya? Kailangan, iselect nyo muna yung label. Then, Control Q. Ayan. Wala na siya. Kahit mag-click ako ng Q, wala na. Kasi, na-delete na yung label natin. Na-delete na yung 3D natin. So, kunin na lang ulit natin yung ating 3D wall para makapag-proceed tayo sa ating ibang label. Then, vector. Unahin muna natin itong ating vector, no? Ay, hindi. Sige, proceed na tayo sa ating trace. Para makita ko sa inyo kung bakit importante yung vector sa map number 52 later. So, yan. Proceed na tayo sa ating drawing tools for 3D. Itong ating trace tool or yung ating H tool. So, paano nga ba siya gumagana? Click mo muna yung H. Nasa hand ako hand. Click ko yung H, then napunta siya dito sa zigzag. So, ito yung ating trace tool. Ang tamang ways ng paggamit ng 3D is 1, 2 dot. Remember lagi yan, 1, 2 dot. Unang click, makikita nyo yung ating red dash line. Ayan o. Meron siyang red dash line. Dito yung first click. And second click, ito na yung ating direction. Ayan, bakit? Kasi once na nag-click ako dyan, hindi ko na kailangan mag-pindutin to. Ayan. Hindi ko na kailangan bawat corners to corners pipindutin. Hindi na. Hindi ako nagpipindot yan. Once na naglagay na ako ng second dot, kasi ito yung sinagsasabi kung saang direction ko siya papupuntahin. Kung papunta pa baba, dito ako magdadot. Yan, para bumaba. But kapag itong part ng kukunin ko, dito ako magdadot. Kasi dyan siya dediretso. Hindi siya magkukunin yan. Diba, pansin mo? So, kunin natin to, 1, 2 dot. Then, hindi ko na siya i-click corners to corners, no? Kasi automatic na siyang nagtitrace, no? So, after ko ng 1, 2 dot, diretso na ako sa aking yung pinaka-corners, ay pinakadulo ng kukunin kong layers. So, ito yon, diba? After ko dito, 1, 2 dot, diretso ko dito. Pero kita nyo, automatic nagkakaroon siya ng point dito. Diba? Kasi automatic siyang nagtitrace. Kahit dito ako dumaan, dyan. Diba? Yung direction niya is automatic kapunta dito. Kasi nga, dito ako nag-second dot. Pero kapag dito ako nag-dot, ang direction niya is pa ganun, paikot din, di ba? Dito ako nagla-last stop. Ganun siya. 1 for trace tool para lumabas. Then second dot is for direction na. So, after nyan 1, 2 dot, diretso ako sa dulo kasi ito na yung kukunin ko, yung pinakadulo. Kiklik ako dyan. No, magkiklik tayo dito sa dulo, hindi na dito, kundi dito sa dulo, yung kukunin nating layer. Yan. Diba? Pag-click ko dyan, ayan na, automatic na siyang naka-trace. Then, saka kukunin yung ating second layer. Ganyan lang. Yan. Oops. Yan. Then, pansinin nyo to may 3D tayo dito. May 3D wall. Itong green na to. Itong green. Pansinin nyo, once na clinose ko to or kinonfirm ko tong layer na to, mag-click lang ako ng spacebar Hindi ko naka-close. Just click spacebar. Ayan. See? Nagkaroon siya automatic ng 3D wall. Bakit? Kasi nga, humiram tayo ng 3D dito sa ating pinaka main na building. Yung topmost building natin. Ayan. So, ito yung tinatawag nating shared wall. So, ano nga yung ginagamitan natin ng shared wall? Diba? Kanina? Yung ating brother method. Yung ating brother method.
Ito yung tinatawag nating shared wall. So, balik tayo. Ito yung ating brother method. Basta once na gumamit ka ng shared wall or yung automatic na wall, brother method yon. Then next, itong top layer niya. Yung pinaka-layer. Meron pa siyang top layer doon. Then, pansin nyo. Wait, ka-capture ko muna to. Then, I will ask you kung bakit ito is still brother method at hindi siya father and son. Nasa top siya pero sorry. Siya nag-cut. Nasa top siya pero hindi siya father and son, kundi brother method. Bakit? Ayan o. Gumamit tayo ng cut. Kasi tingnan nyo, nagkaroon pa rin siya ng sarili niyang wall. Diba? Dumikit pa rin yung wall niya dito sa wall ng ating pinaka-building. So, meron pa rin silang shared wall. Kaya siya tinawag na brother method pa din. Kahit nasa gitna siya, basta once na nanghiram ka ng wall, yan, nanghiram ka ulit ng wall. Kasi pag-cut mo, meron kang automatic na wall. Meaning niyan is you're still using the brother method. Kahit cut yung ginamit mong way, hindi ka nag-trace, hindi ka gumamit ng trace tool or yung ating H tool, kundi cut, brother method pa rin yung gamit mo kasi nga, meron pa rin siyang shared wall. While dito naman sa ating father and son, diba? Yung kaninang nag-usapan natin. Oops. Loading lang siya. Ayan. Oh. Ayan. Well, dito, ito, diba? Nasa top lang siya. Wala siyang shared wall. Bakit? Kasi yung wall niya is nandito lang sa mismong end ng wall ng pinaka-top. While dito, hanggang doon siya sa bottom din. Diba? So, explain ko maayos ito. Gagawa ako ng isang building here. Yan. Then, gagawa ako ng isa pang building dito. Kasi meron pa siyang top na layer. Here. Diyan. Then, meron din siyang wall. Meron siyang wall. Pero hanggang dyan lang sa taas. Elaborate natin yan sa building, sa map na lang ng 29. So, ito muna tayo. Diba? Ito yung ating brother method. Gumamit tayo ng ating trace tool, H. H ang ginamit natin. Then, after nyo mag-multilayer, ito ang tawag dito, multilayer na to ha. Ito yung multilayer. Sabihin, meron siyang iba't ibang layer. Nakamulti yung mga layers niya. Yan. So, kapag gagawa ka ng multilayer, ang pinaka-importante natin kailangan gawin is yung grouping, no? Grouping kahit anong tools ang gamit mo diyan, basta may multilayers kang ginawa, multilayer yung ginawa mo, kailangan mo mag-group. Bakit? Kasi once na hindi ikaw yung nag-group niyan or ibang tao yung nag-group para sa'yo, yung credit ng mga layers na yan, mapupunta yan doon sa nag-group. No? Doon siya sa pinaka nag-group, mapupunta. No? So, paano nga ba tayo mag-group? No? So, paano nga ba tayo mag-group? Pansin nyo muna yung lines. Ayan. Consistent lang yung ating line, di ba? Isang manipis na line lang. While
Kapag group ko siya, ito nga daw paano mag-group, use number 4. Una, select all mo siya. Kailangan lahat hindi pwedeng isa lang. Kasi once na select mo isa lang, tapos press ka ng 4, ayan. More than one needs to be selected. Kasi nga mag-group tayo. So, dapat multiple yung layer na isa-select natin. So, once na select mo yan, yung isang building na yan, press 4. Ayan. See? Kanina consistent yung mga line natin. Ngayon, biglang nagkaroon ng makapal, manipis na dash line. So, ito yung isang way para makita natin na nakagroup na yung ating building. Kapag nakakita ka ng red, ay na makapal, manipis na line. So, yun yung groupings. While dito naman, next tools natin ay yung 5, which is yung group natin. So, may mga building kasi na hindi dapat talaga magkakatabi, no? So, and pag nag-fix ka ng multi-layer, hindi mo siya mapipix ng naka-groupings. Bakit? Halimbawa, may gusto kang i-delete na part, hindi mo siya madi-delete. Ito, halimbawa, i-delete mo to. Itong layer na to, kasi hindi naman siya layer talaga nito. Hindi mo siya madi-delete kasi once na-select mo yan, automatic lahat sila mag-select. Kasi nga, ayan o, iisang building na sila. So, para ma-delete mo itong part na to, kailangan mo silang i-ungroup. So, paano yon? I-select mo ulit yung label, yung lahat ng label, layer then select 5. See? Naging consistent ulit yung line natin. So, pwede ko na siyang i-select separately, then i-delete. Diba? So, ganun yung purpose ng pag-ungroup, no? Pag-aayos din yan. Pag-aayos din siya ng label. So, to, press ulit natin, then group. Kasi, isang building naman talaga sila. So, proceed tayo sa ating map number 29. So, dito naman, tuturo ko sa inyo yung isa pang drawing method natin, which is yung ating father and son method. So, sit tayo. Then, pansin nyo, itong mga bahay dito is may mga layer siya sa top. May mga gitnang layer siya. Oh. Same with this one. So, una, capture muna natin ito. Missing e-tool. Same with this one. I'm using e-tool. Same with this one. I'm using e-tool. Then, another e-tool. Saka ko siya isa-select ng buo. Then, merge. No? Pwede nyo paglaruan yung mga tools natin, no? Ayan. Pwede nyo yung paglaruan. Gumamit kayo ng iba't ibang way para pag-aralan kung alin yung mas madaling way para sa inyo sa pag-label ng building, no? Pwede kang gumamit ng F, pwede kang gumamit ng E. Depende yon sa inyo. So, kunin natin yung wall. Ito yung ating wall, oh. Dito. So, select yung label, drag yung ating wall hanggang sa bottom. So, then, ito yung label niya. Kita ko siya dito. Select yung label, drag yung ating wall. Same with this one. Ito may masyadong madilim yung shadow kasi masyado siya mataas. Pero here, oh, dito, pansin nyo. Meron siyang may building pa siya dito. May wall siya dito. Ayan, kita. So, ito yung kakopy natin. Yan. Yan. So, nakuha na natin yung pinaka main building natin. Then, ito na yung ating top layer. Pinaka top layer niya. So, ito yon. Kukunin natin using our e-tool.
E-tool. Then, select natin yung label. Then, drag natin yung wall. Ito yung wall niya. Select hanggang dito lang sa bottom part niya. Ganon din yung gagawin natin dito. I-drag natin hanggang sa bottom ng wall niya. Ayan, hanggang dyan lang siya. Same dito. E-tool. Then, pwede ko siyang gamit ang repair tool. Then, drag natin yung wall. May maliit siyang wall. Ayan. So, ganyan siya. Pansin nyo, ano yung pinagkaiba niya sa ating brother method. Dito, hindi tayo gumamit ng trace tool. No? So, hindi tayo gumamit ng trace tool. Nag-label tayo separately ng same na label dito sa ating main rope. Ganyan lang siya. Bali, parang pinatong mo lang yung isang label doon sa isa pang malaking label. So, kaya siya naging father and son. So, parang si tatay, buhat-buhat si anak. Ito si anak. Same dito, si tatay, buhat-buhat si anak. Kaya siya naging father and son. While yung brother method is katabi lang. Magkatabi lang sila ni brother. Ganun yung pinagkaiba. So, ito ang ating father and son. Ang next step, kapag gumagawa ka ng multi-layer, this is multi-layer also, kahit dalawa lang sila, no? Kasi, ang multi-layer is higit sa isang layer. Once na higit yan sa isa, consider multi-layer. And commercial building to, no? So, big building siya. Kaya siya naka-multi-layer. Next step, yung pinaka-importanting step natin is yung ating grouping. So, select, press 4. Same dito, select, press 4. Select, press 4. So, ito yung ating father and son method. No? So, yun yung difference niya sa ating brother method. Father and son method, magkapatong na label. Brother method is meron siyang shared wall. So, next, ito. Kunin pa natin itong isang to. Pansin nyo, hindi ito magkadikit. Hindi ito duktong ng isang building na to. Ayan, bakit? Kasi tignan nyo yung shadow niya. Shadow nito, saka shadow nitong building na to. Ayan o, meron silang pagitan. So, meaning, itong building na to is hanggang dito lang. So, kukunin natin siya. Napakita ko sa inyo yung yan. Tapos, baka may magtataka sa inyo. Hala, nagpatong yung label nito dito. Magkakaroon na ng overlap. Yes, magkakaroon niya ng overlap. Once na nag-control T ka. Nag-not responding ang ating ginger. Okay, so reopen lang tayo. Delete ang user. Then, reopen natin ang ating ginger. So, sa map 29. So, ayan na siya. Kapag ito, so, tatry ko ulit ha, Control T. Ayaw niya talaga. Ayan. Nag-not responding na naman to. Kasi nagahang na siya. So, close ko ulit. Sorry, tagal. Close natin, then reopen. Delete user. Reopen. Okay. Ayan. So, hindi na ako mag-control T kasi nag-not responding ang ating ginger, no? So, ganyan. Kapag itong label na to is nag-control T ka,
magkakaroon yan ng post-shift overlap. Bakit? Kasi itong label na to is nakapatong siya dito sa ating malaking label. So, paano nga ba natin masasabi kay system na itong label na to at itong label na to is magkahiwalay? Yun is by using our 3D wall. Kasi may wall din naman to. Ayan o, kita natin. So, kailangan kukunin natin yung wall niya. Paano? Hold, control, and drag. Ayan. So, baka may magsasabi dyan na ganun pa rin naman, ma'am. Nagpatong pa rin yung label nila. No? Yes, nagpatong pa rin yung label nila. But, yung kanyang footprint, ayan o. Ito yung footprint nitong maliit hanggang dito. While itong footprint naman ng malaki, ayan, is hanggang dito. Hindi siya nagkapatong. Meaning, itong label na to, malalaman na ni system na itong label na to is separated siya dito sa label na to. Hindi kasi nagtama yung footprint nila. So, hindi to magkakaroon ng error, no? Basta hindi magtatama yung footprint nila. But once na itong footprint nito is lumagpas sa footprint ng ating isa pang label. Ayan o, lumagpas siya. Diyan na yung time na magkakaroon tayo ng error. Kasi magkakaroon tayo ng footprint overlap naman. No? Kung dito, kung wala tong 3D, ang error nito is post shift overlap. Dito naman is footprint overlap, no? So, kailangan lang natin i-adjust yung ating 3D wall away from sa 3D wall ng ating main building. Ayan. So, ganyan lang siya. Hanggat hindi siya nagdidikit, wala yang error. So, ganun ang pagkuha ng dikit-dikit na building ano. So, ito. Ganyan yung difference ng brother method and father and son method, no? So, continue tayo sa ating so, lilipat tayo ng map kasi dito ko naman ipapakita yung ating pagkuha ng vector. Kung bakit importante ang ating vector. So, asan yung ating tools? Here are tools. Ayan. Ito yung ating map 50. Ayan natin. Oops. Ayan. So, una, label natin muna ito. I'm using E ulit. Yes, E tool is my favorite tool. Hanggang dyan. Then, I'm using our repair tool na repair tool na Z. Yan. Kuha ko na yung label. Then, next, kukunin ko na yung wall. So, ito yung wall hanggang dito. Drag ko yung ating 3D wall hanggang dyan. Ayan. Ayan yan yung ating wall. Then, ayan, napansin nyo Oops, sorry. Yung wall niya is, naiikot ko pa. Ayan. Pwede kong talihin kahit saan yung aking wall. Naiikot ko pa siya. No? Naiikot ko pa siya. But, pag naggawa tayo ng ating 3D, ng ating building vector, importante ang building vector. Bakit? Especially sa mga gantong layer. Okay, halimbawa, sa offline map try natin kung mag-error siya. Hindi ko pa sineset yung vector nito Hindi ko pa nasiset. So, gagamit ulit ako ng H tool or ating trace tool dito. Ito dyan. Then, lalabas ako dito. Nag-ship ako sa F From trace tool, nag-ship ako sa F. Then, babalik ako ng H tool. Pwede yun Ayan diba? Lumalabas pa rin yung
3D niya. Ganyan. Continue. Then, balik ako dito. Kunin ko na itong aking label here. Shift ulit ako ng F. Nasa F ulit ako para right angle pa rin siya. And i-hover technique ko siya here sa ating force point. Then, spacebar. See? Nagkaroon siya automatic ng wall. So, meaning, tama yung gawa natin ng shared wall. Then, kunin naman natin ito pang ating wall. Ay, wall layer. Ito, meron tayong separate layer dito. So, una, cut lang natin tong part na to, spacebar. Ayan. So, nagkaroon na rin siya ng sarili niyang wall. Next, dahil mas mababa itong part na to is, kailangan pa natin ulit siyang i-cut. Here. Dito. Spacebar. Saka natin siya idadrag pababa. So, paano tayo magdadrag pababa, no? Ng ating wall. So, idadrag natin yan using our shift button. Shift button, then drag pababa. No? So, dirinag ko lang siya pababa. Ayan. Shift yung gamit ko dito. Or, pwede rin akong gumamit ng ating Alt. Alt button is para to adjust yung layer, no? Gamit ako ng Alt. Then, dahil nasa gitna siya, parang shift lang din siya. So, isang way lang ang mapupuntahan niya, kundi yung pababa. So, yun nga, pagpababa, then meron tayong round part dito. Adjust lang natin yung wall, pabalik. Yan. So, meron na tayong separate na label. Diba? The next is itong part naman. Kunin natin to using our H tool. Yep. Hover. Spacebar. See? Then, di ba, ang pagkuha ng build, ng multi-layer, ang start natin kinukuha is yung ating big, yung top, yung pinaka-big building natin, or yung main building. Gaya nito, ito yung pinakamataas, yun yung ating main building. Then, dito naman, is ito ang mababang building kaysa dito. So, kailangan natin kunin yung pinakamataas. Unahin natin itong kunin. I'm using S. Shift ako ng G. Balik ako ng S. S, then spacebar. So, dito, malalaman natin kung bakit kailangan ng vector, no? Hindi ko pa nasiset yung vector dito. Then, itong halimbawa, ito, is, ang drawing ko ng vector niya is malayo. Ganyan. So, magkaiba yung wall niya, no? Ito yung tinatawag na vector, no? Yung pinaka position ng wall. Dito, papunta dito sa left, while dito is papunta naman sa baba. So, tatry natin kunin tong wall kung magkakaroon siya ng red dash line. So, I'm using S. Gagamit ako ng H tool. H tool. Or ating trace tool. Then, ito. Ayan o. Pansin nyo, wala akong nakikitang red dash line dito. No? So, dapat meron siyang red dash line. Pero, hindi ako makapag-snap dito. Bakit? Kasi nga, wala siyang red dash line. Hindi ako makaka-snap dyan. Bakit? Kasi, yung vector nito or yung position ng wall nito is magkaiba sa position ng wall nito. So, paano nga ba natin makukuha yung vector, no? First is yung pagkuha. Sample. This part. Meron akong dito. Oops. So, dito na lang natin lagay. Meron akong building dito. Then, meron siyang sample ko to. Meron siyang wall na dito. No? Ayan, wall niya. So, ito nga yung kita yung wall kanina, di ba ginagawa ko? Ayan, naiikot ko siya.
naiikot ko yung ating 3D wall. Pero once na naset natin yung ating yung ating vector, ating building vector, halimbawa, ayusin ko muna tong wall nito. Then, isa-set natin yung ating vector daw, pressing 3. So, select natin yung label, then press 3. Ayan o. Building vector is setted. Sabi niya, building vector is setted. So, pag select ko yan, pag inikot ko yung ating 3D wall, ayan, hindi ko na siya maikot, hindi ko na siya madala kahit saan. Sabi natin, hindi ko na siya madala kahit saan. So, up and down na lang siya, up and down, up and down. No? Kasi nakaset yung vector niya sa gantong position lang. No? Nasa gantong position lang siya. So, kaya importante yung mag-set ka ng vector sa pinaka-first mo. Kasi nga, lahat ng susunod na vector niyan is sakto na. So, example, kukunin natin tong label na to. Then, magsiset tayo ng vector. Paano tayo magsiset ng vector? Yung kaninang ginawa natin is nag-draw tayo ng nag-press tayo ng 3. Nag-draw tayo ng wall, then nag-press tayo ng 3. Diba? Building vector is setted. While dito naman, papakita ko sa inyo kung paano kinukuha yung vector. So, paggawa ng wall, select ka dito, press mo yung 3. Press mo yung 3, ito makikita mo siya, diba, kanina A. Pag press ko ng 3, ayan, karoon siya ng gray. So, select ako dito, then, idadrag ko yung aking line doon sa mismong position ng wall. So, ito siya, diba? So, idadrag ko siyang ganyan hanggang sa baba, then, mag-click ulit ako ng point. Ayan. Click ako ng point dyan, meaning, ito yung vector na gusto ko. So, ganyang position yung gusto ko. So, saka ako mag-click ng spacebar. Ayan. Building vector is setted. So, pagka nag-drag ako ng wall, ayan. Diba? Hindi ko na rin siya maiikot. So, up and down na rin siya. Kasi nakaset na yung vector natin bago pa tayo naggawa ng wall. While dito is, sinet natin yung wall, ay yung vector, habang meron na siyang wall. So, ayun yung pag-copy ng vector. Then, tatry natin dito kung bakit importante yung vector, no? Kasi, di ba dito, pag nag-trace tool tayo, gagamit ako ng H tool, yung red dash line yan. Pag pinamunta ko dito is, wala siyang vector, di ba? While dito, halimbawa, meron din akong isa pang label dito. Then, meron siyang same vector. Kasi nakaset pa yung vector natin. Same vector. Pag nag-trace ako dito, halimbawa, ito. Ayan, may red dash line siya. Then, kukunik ako dito sa kabila. Ayan. See? May lumalabas siya na vector. Kasi, ay ng trace tool. Kasi, alam ni system na itong building na to, itong wall ng building na to is same dito sa wall ng building nito. So, kaya ako nakaka-connect, no? Kaya ako nakaka-snap. So, yun yung purpose ng ating building, no? Ay, ng ating vector. While sometimes naman, kasi dito sa map, merong hindi talaga parehas yung wall. So, may time na pag ganyan, pag ganito yung wall, may time naman na pag ganito talaga, pababa yung wall. Pero hindi natin siya magagawa kasi nga, nakapix yung vector natin. So, hindi ko mabababa dito yung wall kasi fix na yan. So, kailangan natin i-delete yung vector, no? Paano tayo mag-delete ng vector? Ito daw, 3 plus escape. So, select nyo. Press natin yung 3. Kailangan mag-gray to.
3. Oops, sorry. Napindot ko yung ano. Press ko yung 3. Kailangan wala kang nakaselect ha. Press yung 3. Yan na. Then, press yung escape. See? Nawala yung big letter L. Naging underscore na lang siya. Diyan. So, yun yung pag-delete ng ating vector. 3, paggawa ng vector, then escape. 3 plus escape is pag-delete ng vector. So, check natin kung wala na tayong vector. See? Ayan. Diba? Namumove ko na ulit freely yung ating 3D wall. Yun. So, may isa pa tayong way. No? O, sige. Try ulit natin ha. Gawa ulit tayo ng ating lakihan natin. Paano isa-set yung wall? Press 3. Select label. Hanapin mo kung saang position yung wall mo. Halimbawa, papunta siya dito. 3 yan. Select ulit 3. Ayan. Then, spacebar. So, ayan. Yung kaninang underscore naging L ulit. And sabi, building vector is setted. So, try natin. Ayan. So, nakaset na ulit yung ating vector. Hindi ko na siya ulit malipat. Then again, delete naman natin siya ulit using 3 plus escape. Press natin yung 3. Ayan na, nag-highlight na siya. Then, escape bottom. Nawala na. So, let's check. Yan. Diba? Namumove ko na ulit ang ating 3D wall. So, ganon yung paggawa and pag-delete ng 3D wall. Then, meron pa tayong isang way sa paggawa, sa pag-copy ng vector, no? Halimbawa, dito na. Hindi ko na-set yung vector nito. So, hindi ko nagaya yung wall nito dito. Pero, hindi ko na kailangan mag-delete. Hindi ko na kailangan i-delete to, i-redraw to lahat para lang malagyan ko ng vector. Para magaya yung vector nito dito. May isang way tayo para makopy natin yung vector. Or ma-paste natin yung vector, no? Copy-paste ng vector is ito, yung number 6. Oh, hindi ko nalagay yung 6, pero it's copy and paste. Sorry, paste pala yan, paste. So, I will fix it na lang later, no? So, 6 is yung paste. Then first, kailangan muna natin mag-copy ng vector, no? Paano mag-copy? Yung ginawa natin kanina dito, sinelect lang natin yung label, then nag-press tayo ng 3. Ganun lang yung gagawin natin dito. Select natin yung label, then just press 3. Look, tignan nyo dito yung part na to. Kapag nag-L yan, meaning may vector. Select yung label, press 3. Ayan. Building vector set. So, ito yung pag-copy ng vector, no? Then, ito na tayo. Number 6 daw is yung pag-paste. Copy, paste 6. So, ipipaste ko siya dito. So, gagawin ko lang, isa-select ko yung label, then press ko yung number 6 daw. 6. See, nawala siya. Then, tatry ko siyang i-drag. Ayan. See? Hindi na rin nakakaikot yung label niya. Meaning, nakaset na yung vector natin. So, dadaling ko na lang siya sa wall niya. Sa bottom part ng wall. Ayan. So, hanggang dyan lang siya. Then, tatry na natin ngayon kung effective ba yung pag-copy-paste natin ng vector. Gamit tayo ng H-tool. H-tool. So, H-tool. Select. Ayan, may red dash line yan. Check natin kung magkakaroon ng red dash line yung kabila. Ayan. See? Nagkaroon siya ng red dash line. Meaning, iisa na yung direction ng wall nila. So, select natin dyan. Then, nalabas ko. Ito dito. Hanggang dito. Oops. Then, spacebar. Ayan siya. Diba? Nagkaroon na siya ng wall. Sarili niyang wall. Then, meron pa tayo ditong wall.
Copy lang ulit natin. Ay, wall. Sorry, layer. Using our H tool. 1, 2 dot. Nakopy na natin yung layer niya. Diba? So, meaning effective yung ating pag-copy ng vector. Then, ito, meron pa pala tayong isa pang. So, meron pa pala tayo ditong pinaka-top na layer. So, cut lang natin yan. Cut. G. Ship ako ng G. Then, press ulit ako ng T. Then, out ako dito. So, yan. Parang siya. Then, space bar. Ayan. So, ayan. Nagkaroon na rin siya ng sarili niyang wall. So, meron din siyang shared wall. No? Kasi nagkuha tayo ng wall, meaning itong ginawa nating multi-layer is brother method. The next, naman tayo sa next is yung grouping. So, try to toggle R. Anong napapansin nyo sa building na to? Diba? Kailangan ko ba siyang i-group ng ubuo? Kasi dikit-dikit siya. Ma'am, dikit-dikit siya. So, meaning isang building siya. No. Hindi ganon yung pag-identify natin ng groupings. Na-identify natin yung groupings ng building is based sa uh, sa color ng roof. Like dito. Diba? Ito is magkakaparehas ng color. While this one is magkakaparehas ng gray. Sa color and sa style ng mga building. Ang building ito, diba? Same yung mga style ng roof din nila. Like dito, same din naman sila. So, meaning, ito, yung magkaka-group. So, ito lang yung part na isa-select ko. Then, I press 4. Then, same dito. Select ko sila. Press 4. Hanggang dito lang ako. Hindi ko siya sinama kasi hindi sila magkadikit. So, different building na to. Okay? So, ganun yung pag-set natin ng vector and pag-identify ng tamang groupings ng building natin. No? So, ayan. Yun yung ating nasa drawing tools. Ang ating trace tool, ang ating building vector, pag-set ng vector, pag-delete ng vector, pag-group, pag-ungroup, then pag-copy-paste ng vector. Then meron pa tayong isa pang way pag-a-adjust ng wall, no? Lipat tayo ng map. Ito naman yung isa pang tools sa paggamit ng 3D, paggawa ng 3D. Now, why, bakit hindi gumagana yung alt natin dito? So, I'm missing this. Try ko muna. Ayun, dito gumagana siya. So, try natin adjust. Pag nakita nyo to, ito diba masyadong dito pa yung wall niya. Hanggang dyan pa yung baba ng wall niya. Pero, yung nagawa natin 3D is dito lang. So, paano natin siya i-adjust? Using yung alt button natin. Select muna natin yung label. Hold natin yung alt na button. Then, simply drag lang. Up, left and right, or up and down. So, check natin hanggang saan dapat yung wall. So, hanggang dyan. So, pwede natin bitawan. Ganun. So, ganun lang pag-adjust ng wall. Kahit sa taas, pwede mo siyang gawin. So, hold yung alt, then select. Ayan, di ba? Pwede ko pa siyang pataasan. Diba? Ayan, o. Tumaas pa siya. Pwede ko siyang taasan, pwede ko siyang babaan. Ganun yung pag-a-adjust ng wall. Same ko. Hold yung alt, sa may linya, pwede ko siyang i-angat, pwede ko siyang ibaba. Diba? Ganun yung pag-a-adjust ng wall using ang alt
button, no? So, that's all. I hope natutunan kayo sa ating 3D using our drawing tools. Then, i-edit ko pa na 'to. Lalagyan ko siya ng alt button, then saka ko siya ise-send. Ise-send ko siya sa mga GCs para ma-copy niyo rin. Okay? So, thank you for today. I hope na matapos niyo agad yung exam niyo. So, thank you.